First, I'd like to acknowledge the presence of my colleagues, Senator Honasan, the Vice Chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator De Lima, Senator Recto, our Minority Leader, of course, the Chair of the Justice and Human Rights Committee, Senator Gordon, and also Co-Chair of this joint committee hearing, our Pro Tempore, Senator Drilon. Sino pa bang mga dumating na... Anyway, diretso na po tayo. Unahin na natin si Kerwin Espinosa. Kerwin, meron ka bang kasamang abogado? Meron, good morning, Your Honor. Meron po akong kasamang abogado ko na dalawa. Kindly identify yourselves, for the record, yung mga lawyers na mag-a-assist kay Kerwin. Good morning, Your Honor. I am Attorney Jonajan Ungab of Cebu City, lawyer of Kerwin Espinosa. Good morning, Your Honor. I am Attorney Leilani Villarino from Cebu City. I am one of the lawyers of Kerwin Espinosa and the lawyer of the late Mayor Rolando Espinosa. Thank you. Understand you want to make a manifestation? Yes, Your Honor. Sige, please proceed. Before Kerwin will continue with his testimony, we pray and ask that he be given an immunity, Your Honor. Legislative immunity. Yes, Your Honor. We'll have to take this matter up, kasi this is a committee decision. Anyway, for the record, I'd like to cite the pertinent provision of the Republic Act 6981, Witness Protection, Security and Benefit Act, Section 4. Witness in legislative inquiry. In case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when, in his judgment, there is pressing necessity, therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, as the case may be. Now, I'd like to consult, yes, Majority Leader, Senator Soto. Mr. Chairman, I move that the committee seek the approval of the Senate President for a legislative immunity. There is a motion to seek the approval of the Senate President to grant Mr. Kerwin Espinosa only for the purpose of this legislative inquiry. I'd like to warn you na anything that you will say outside of this legislative inquiry or hearing, hindi na covered ng legislative immunity. What is the pleasure of the members of the committee? So we can proceed to listen to the testimony of Kerwin. Is there an objection? Hearing none, so the motion is carried and we will seek the approval. But in the meantime, while waiting for the approval of the Senate President, may we just proceed and hear the testimony of Kerwin? Can we just explain it to Kerwin for a while, Your Honor? Yes, you may. By the way, we are in receipt of a copy of the affidavit of Kerwin, and Comsec, pakadistribute na lang sa mga members ng committee para may guide na rin sila when they want to ask questions. Your Honor. Are you ready? Yes, with our consultation with Kerwin, he's willing to proceed, Your Honor. Please proceed. Kerwin, sige, sabi mo yung gusto mo muna sabihin, but una muna, ito yung order of arrival. Ganito na rin yung order ng pagtatanong, and you will be given 10 minutes each. And you'll be entitled to a second round or third round. Kasi wala naman tayong session na mamaya, understand. Senator Po has the first crack, followed by Senator Soto, Senator Pacquiao, Senator Honasan, Senator De Lima, Senator Recto, Senator Drilon. Of course, the chair and the co-chair are free to intervene anytime, pero maiksi lang. Proceed, Kerwin. Good morning again, Your Honor. Your Honor, meron po akong affidavit na hinanda. Pwede ko na lang ba itong basahin? Or... It's up to you. It's up to you.
Sige, it's up to you. Basahin mo na lang. Anyway, may kopya na rin yung mga miyembro rito. But, how do we proceed? Would you rather that we can intervene anytime or bayaan muna natin sige, diretso mo na muna, Karen. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa mga senators na nandito, sa mga media, sa mga pulis. Magandang umaga sa inyong lahat at pati sa mga lawyer. Magandang umaga. Mr. Chair, can we have a 1-minute suspension, just a procedural matter? 1 minute suspension. Ang babasahin mo ba, Kerwin, yung affidavit as submitted o ibang narration yun sa'yo? Yes, ito pong lahat na sinabmit ko na nanotaryuhan na po ng... Okay. Can we resume the session now, the hearing? Hindi narration. There is a suggestion from Senator Drilon na para mas maganda yung presentation, maybe the lawyer can ask the questions as per the affidavit and then let Kerwin answer. Can you do that? We'll allow the lawyer to propound the questions as... Pwede. Sige. Anyway, it's on the basis of the affidavit. It's just for a better appreciation rather than Yes. the witness, for example, saying pangalan at ibang pagkikinalaman ng testigo. Yes, para may flow. Yes, para At may saka anyway, they were present even if they were not the ones who took or asked the questions. Nandun naman sila nung tinatanong. Yes, I and the think we answers can- are based on this affidavit. So, counsel, Yes, Mr. Chair. under oath naman siya. Chairman, I'd like the witness to reaffirm his affidavit, that this is indeed his affidavit, and I'd like him to take a look at it, because although he's under oath, he has to reaffirm the affidavit so that we can refer to it properly. There is a question, counsel or Kerwin, do you affirm, pinapatotohanan mo ba itong affidavit na babasahin mo, pareho rin itong mga kopyang hawak ng mga senador? For the record, galing kay Attorney Villarino itong binigay ko sa inyong kopya. Pero pagka-type ang number 78, pwede ko gusto mo tanggalin. Numbers. Your Honor, may nakita akong error dito sa... Di bale, i-correct mo na lang as you go on. Okay. Thank you for Susundan your naman honor. namin yan. Okay, thank you for honor. So, sige, counsel, please proceed para ma-facilitate na natin yung proceeding. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Yung unang tanong po dun sa affidavit ni Kerwin Espinosa ay, pakisabi ang iyong pangalan at iba pang pagkakakilanlan. Ako po si Roland Eslabon Espinosa, nakatira sa Tinago 2, Barangay Binulho, Albuera, Leyte. Bakit ka naririto? Para sabihin yung... Number 2. Okay. Para magbigay ng pahayag sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa kalakalan ng droga at lahat ng pangalan ng mga tao na nagproprotekta sa kalakalang ito. Para sa record, maaari mo bang sabihin ang pangalan ng abogado na kumukuha ng pagsisiyasat sa iyo ngayon? Enrico T. Rigor, ang hipi ng Legal and Investigation Division of Anti-Illegal Drug Group. Ito po ay isinigawa sa kanilang tanggapan sa loob ng Campo Crame. May abogado ka bang kasama na aasiste sa iyo habang isinasagawa ang pagsisiyasat na ito? Meron po sina Lilani Trinidad L. Villarino at si Juna Jan Ungab. Ikaw ba ang namili sa iyong mga abogado o ibinigay sa iyo ng gobyerno?
Ako po ang namili at kumuha sa kanila. May mga kabang-anak ka ba na sumaksi habang isinasagawa ang pagsisiyasat na ito? Opo, ang aking kapatid na si Mariel E. Espinosa. Nalalaman mo ba na ikaw ay sasagot sa mga tanong habang nakapanumpa ng naaayon sa batas, na ginagawa mo ito na may pag-unawa na dahil sa ito ay iyong sinumpaan, lahat ng iyong sasabihin ay maaring gamitin laban sa iyo, at kung sakaling ikaw ay magsinungaling, maari kang kasuhan ng perjury? Opo, May pumilit ba sa iyo o nananakot upang magbigay ng salaysay tungkol sa lahat ng nalalaman mo sa kalakalan ng droga? wala po. Kusang loob po ako na magbibigay ng salaysay. Sa anong wika natin pwede isagawa ang salaysay na ito na iyong naiintindihan? Sa wikang Tagalog po. Bago ang lahat, ipaalala namin sa iyo ang iyong mga karapatan na nasasaad sa saligang batas. Una, mayroon kang karapatan para manahimik at anumang sasabihin mo ay maaari at pwedeng gamitin laban at para sa iyo. Naintindihan niyo po ba ito? Opo, Ikalawa, mayroon kang karapatan para kumuha ng iyong sariling abogado. Kung hindi mo makakayang kumuha ng iyong sariling abogado, ang gobyerno ang magbibigay sa iyo. Naintindihan niyo po ba ito? opo. Ang abogado na pinili ko at sila si Attorney Lani Trinidad L. Villarino at si Attorney Jonah Jan Ungab. Ikatlo, mayroon kang karapatan para itanggi ang mga karapatang nabanggit sa itaas kung ito ay nakasulat at may gabay ng iyong abogado. Naintindihan mo ba yon? Opo. Kung gayon, kailan at paano ka nagsimula sa kalakaran ng droga? Nagsimula ako taong 2004. Kumukuha ako ng tatlong 0.8 grams na shabu. Ipapasa ko sa mga gumagamit nito ng shabu hanggang makaipon ako ng halagang 15 packs o sachet na small 0.8 grams. Doon na nagsimula ang negosyo ko at naging profit ko, ang kita ng pera ko. Simula noon, umabot ako ng 4.9 grams, nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Tapos ginagawa ko itong 0.7, umaabot ng 11 to 12 sachet. Binibenta ko yon bawat isa ng 700 pesos. Tapos yung lumago ng 4.9 grams, yung 4.9 grams laman ay 7,000 repack ko ng 0.7 kasi timbang din ng plastic ay 0.3, minsan aabot ng 11 to 12 pieces na sachet. Tapos ang bilihan ng maliit na sachet ay 900 kada sachet. Tapos abot ako ng tatlong 4.9 grams. Anong taon ito? 2004 pa rin. Anong ibig sabihin ng isang bulto? Ang isang bulto ay 4.9 grams ang timbang ng shabu. Isa hanggang tatlong bulto hanggang umabot ako sa 2000, nakarating ako sa 2005. Tapos yun na ang gawa ko, bawat isang bulto ginagawa ko na tig 0.7 grams until 2005. 2005 nahuli ako, tatlong bulto pa rin until the arrest. Saan mo dinidistribute yung mga sachet na yan? Ako ang nag-distribute niyan sa lugar namin sa Hipodromo sa Cebu City.
Sino ang nanghuli sa'yo? Nahuli ako ng Cebu Intel and Investigation Branch or CIIB ng Cebu City Office ni Police Superintendent Marvin Sanchez na noon ay under ni Police Superintendent George Ilanan. Doon po sa hipodromo ako nahuli. Ano ang nakuha sa'yo nung nahuli ka? Walang nakuha sa akin sa posisyon ko dahil naitapon ko ito sa kanal. Pero tinaniman ako ng mga pulis ng 2 bulto ng shabu. Pagkatapos nun, anong nangyari? Hinatulan at nakulong ako noong 2005 at doon ko nakilala ko sa Bagong Buhay Rehabilitation Center or BBRC sa Barangay Lahog, Cebu City, sina Dodong Bilandres, Crisostomo Liagono alias Tata Negro at si Carlos D at si alias Riking at si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Sila ay mga nakakulong din doon at mga negosyante ng shabu sa loob ng BBRC. So, ibig mong sabihin, nagkakasama kayo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar sa loob ng BBRC? Oo. Yun, nakita ko sila doon at nagtaka ako kung saan sila kumukuha ng pera, nakakulong sila. Observe ko sila na nagninegosyo ng shabu. Ang style kapag may cellphone sa loob, may tao ka sa labas, nakapagsimula ka na ng negosyo mo ng shabu sa loob. Habang sila ay nag-uusap, doon at nagsusugal, tapos lumapit ako sa kanila para makakuha ng detalye kung paano makakuha ng pera sa loob na may negosyo sa labas. Pero ang transaksyon ay nasa loob sa paggamit ng cellphone. Kapag umaga naman ay makakalabas kami sa selda at maaring mag-usap ang mga nakakulong doon at naririnig ko sa mga taong nabanggit ko na may mga kausap sila sa cellphone para makapagsimula sila ng transaksyon ng shabu. Naganap sa labas, mayroong kontak sila na nagtatanong kung magkano presyo ng shabu. Tapos tinatawagan naman nila yung mga tao nila sa labas para sa transaksyon ng shabu. But that time, ang source nila ay si Lovely Adam Impal. Sino si Lovely Adam Impal? Isa sa mga source nila ng shabu. Alias ba ang Lovely Adam Impal or real name niya? Real name po niya to. Pareho ba din to nung tinutukoy sa affidavit ni Mayor Espinosa? Opo. Taga saan si Lovely Adam Impal kung alam mo? Sa nalalaman ko, taga Cagayan de Oro City siya. May bahay siya doon. At sa Iligan City, may bahay din siya doon. At Bukidnon. Muslim po tong babaeng ito. May picture ka ba kay Lovely Adam Impal? Wala akong picture pero madali ninyong makita yan kasi may picture yan sa RTC Branch 58 Cebu City kasi may kaso siya noon sa drugs o shabu. Alam mo ba kung saan kumukuha si Jeffrey Diaz aka Jaguar ng drugs o shabu? Oo. Noong nasa BBRC kami, naririnig ko sa nagtra-transaction sa cellphone at sinabi din sa akin ni Jaguar na si Lovely Adam Impal ang supplier niya. Saka din siya din ang nagsusupply sa mga pinangalanan ko na sina Eugene Alegre, Dudong Bilandres, Tata Negro, Carlos D. alias Riking, Jerome Estrada, Charlie Parba, Ryan Tumulak, Enrico Caja. Sige, tuloy mo lang yung salaysay mo. Noong 2008, hinatulan ako ni Judge Mindrado Paredes ng RTC Branch 13 ng life imprisonment. Noong taon na yon, ako'y natuto at nakabisado ko na ang kalakaran kung paano magnegosyo ng shabu.
So, ano yung ibig sabihin mo na natutunan mo? Kahit nasa loob ako ng BBRC o sa kulungan, natutuwa na ako paano magtransaksyon hanggang lumaki na iyong operasyon ko. At nakaka 50 grams ng shabu ang pinakamataas na angkat ko sa panahon na iyon. Ano ang sumusunod na nangyari? Nilipat iyong BBRC sa Barangay Kalunasan, Cebu City, kung saan itinayo ang bagong city jail. Sa panahon ito, magkano na ang nagiging transaksyon mo sa shabu? Aabot ng 1 kilo kada angkat ko nung nalipat na ako sa bagong city jail ng Cebu City. At sino naman ang mga supplier mo ng shabu ng panahong ito? Ang supplier ko sa mga panahong ito, sina Lovely Adam Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar, kasi sila ang mga malaking negosyante ng shabu sa panahon na iyon. Paano ko pala nakapag-access kay Lovely Adam Impal? Si Jeffrey Diaz alias Jaguar ang nagrekomenda sa akin kay Lovely Adam Impal. Noong mga panahon na yon, malaki na ba si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa negosyo ng shabu? Oo, malaki na siyang negosyante ng shabu kaya doon ako umaangkat sa kanilang dalawa. Under o downline ka ba ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo, downline ako ni Jeffrey Jaguar Diaz until 2011. Habang nakakulong ka sa BBRC, sino-sino ang mga ginamit mong tao sa pagbenta ng shabu sa labas? Sina Melvin Herpasio, Adi Panta, at si alias Yamwe. Kilala mo ba ang tauhan ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Kilala ko po yung tao niya na kapatid niya lang na si Ryan Diaz. Sa mga panahong ito, saan ang area of operation ninyo o lugar kung saan kayo nagbibenta ng shabu? Cebu pa lang yan. Ano bang particular areas ng Cebu? Sa Cebu City, sa loob ng Cebu City, lalo na sa Barangay Pasil, Barangay Ermita, Barangay Ponce, Barangay Villa Gonzalo, Barangay Loriga, San Miguel. Pakisabi kung paano kayo nag-ooperate ng droga. Kumukuha kami kay Lovely Adam Impal at kay Jeffrey Jaguar Diaz. Consignment basis yon. Tapos pag nakakuha na kami, i-distribute namin yan sa mga tao namin sa consignment basis din. Kapag na-distribute na namin yan sa mga tao namin at maging pera na yung shabu, kukuliktahin namin at hatiin namin yung nakolekta namin para i-remit namin sa dalawang supplier namin sa droga. Yung kay Jaguar naman ay hinahatid lamang sa bahay niya at tinatanggap noong kapatid niya na si Ryan Diaz. At sa kay Lovely naman, Adam Impal, ay pinapadeposito naman sa savings account niya sa bangko. Ang remaining na collectibles, kapag paid na kami sa kanya, as kanilang dalawa, yun na ay para sa akin. Personal ba na iabot sa iyo ang pera na share mo? Hindi. So, ibig sabihin wala kang hawak na pera sa loob ng kulungan? Wala. Nakapag-ipon ako ng pera, umaabot na ng 1.5 million pesos habang nasa loob ako ng kulungan. Ang pera mo ba, yung 1.5 million ay nasa loob ng kulungan? Nasa labas yung pera na yon at hinahawakan yung pera na yon sa tao ko na si Melvin Herpasio. Ano ang nangyari pagkatapos? Nabiyahe kami sa Muntinlupa, doon kami sa RDC. Kasama ko si Jaguar sa panahon na ito, pati si Rico Caja, kasama ko din to sa panahon na ito, nung binahe na ako sa Muntinlupa. At doon ko rin nakilala ang mga
big time na inmate kagaya nila Paco Laranyaga at Juzman Asnar. Tapos binisita ako sa medium security compound ni Hubert Webb at ni alias Marco na nasa pangkat ng Sputnik. Bakit kanila binibisita doon? Gusto nila akong rekrutin o kukunin o makasama sa kanilang pangkat na Sputnik kasi nabalita doon sa Muntinlupa na negosyante ako ng shabu sa Cebu. Hindi agad ako pumayag kasi pinag-isipan ko pa. Liban doon sa mga nabanggit mo, may iba pa bang grupo na kumausap sa'yo? May mga nakausap ako sa telepono, sa cellphone to, sila si Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, Tony Ko, at yung dating pulis na si Durano. Ang purpose ng mga tao na nasabi ko ay para rekrutin din nila ako at kukunin ako para sa grupo nila na magninegosyo ng shabu. Sino-sino sa mga ito ang involved sa drugs? Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, at Tony Ko. Nagsimula ang transaksyon namin sa mga Chinese na sa mga Chinese at pinag-agawan nila ako. Ang unang nagsimula na nag-supply sa akin ng shabu ay si Peter Ko. Gaano karami ang una ninyong transaksyon ni Peter Ko? Yung una niyang binigay sa akin o pinapakunsain niya sa akin ay 4 na kilo ng shabu. Hanggang umabot na ito ng 10 kilo ng shabu. Consignment din ba to? Oo. Paano ang bayaran? Deposit ko sa bangko. I-deposit ko yung remit ko sa kanya sa bangko. So paano nakikita ang tao mo at si Peter at yung tao ni Peter Ko? Sa Binondo, Manila sila magkikita. Alam mo ba ang mga bank account numbers kung saan dinideposito ang bayad sa droga na kinuha mo? Ang account name ang matatandaan ko, pero iyong mga bank deposit slip ay nakuha ni Sir Joby Espinido doon sa bahay namin sa Barangay Binolo, Albuera, Leyte, na ni-raid niya at ng mga pulis noong August 2016. Ano ang account name na pinagdedeposituhan mo ng pera para kay Peter Ko? Hog and Poultry Supply, yung natandaan ko na pangalan sa bank account niya sa BDO, Banco de Oro. Wala bang totoong pangalan ang taong iyong BDO account? Wala. Kasi sa nalalaman ko sa sa mga idea nila, para pagpasok lang ng pera doon sa account nila para hindi masilip iyong kalakihan ng pera. Kay Peter Ko lang ba yan? Oo. So saan ang distribution nyo yan? Ang distribution ko sa aking operation ng shabu sa Region 8 lang. Sa Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Hilongos, Leyte, at sa 3rd District ng Leyte, Kasakananga, Nabal, Biliran, at sa Maasin City, Leyte. Yung dati mo bang mga tauhan ng pagbebenta ng droga, sila pa rin ba ang ginagamit mo nung panahong ito? Oo. Paano kinukuha ng mga tao mo ang shabu mula sa mga tao ni Peter Ko? Ang mga tao ko at ang mga tao ni Peter Ko ang nag-uusap kung saan ang pick-upan ng shabu. May pagkakataon na doon pinipick up ng mga tao ko ang shabu mula sa Manila, mula sa tao nila Peter Ko sa parking ng Metropolitan Hospital sa Binondo, Manila. Mula Manila, by land, travel sila gamit ng private na sasakyan papuntang Matnog, Sorsogon, papuntang Allen, Samar at sa Ormoc ang drop-off ng mga ng shabu ko. At doon i-distribute
din sa Ormoc City. Sino-sino yung mga tao mo na nagdadala ng droga? Si Nilson Pipito Jr. alias June Pipito, Barangay Councilor ng Albuera, Leyte, at si Marcelo Labay Adorco. Itatawid nila ang droga sa Matnog hanggang Alin papuntang Ormoc, Leyte. Saan sa sasakyan nakatago ang droga o shabu na tinatransport ng mga tao mo? Nilalagay nila yan sa reserba na gulong o spare tire na nakatag doon sa loob ng goma, itatago ang shabu. Nakapasok at doon pinapasok at doon pinupuno. Minsan ilagay sa tuwalya at luggage ng mga sasakyan, minsan sa bus lang nakasakay. Pagdating sa Albuera, Leyte, distribute agad sa mga tao at 1 kilo ang ibinibigay sa 2 kilo. Pakisabi kung anong klaseng sasakyan ang ginagamit ng mga tao mo sa pagtransport ng droga. Van na commuter, Toyota yun. Okay na? Mm. Yung spare tire kung saan tinago yung droga, nasa labas ba ng sasakyan? Pwedeng nasa labas o nasa loob. Depende yung anong sasakyan na nakalagay, kung saan nakalagay ang spare tire. At itong mga style na to or mga pamaraan sa pagtago ng droga ay nakuha ko lang yon kay Lovely Adam Impal. Alam mo ba kung buhay pa si Lovely Adam Impal? 100% na alam ko na buhay pa siya. Alam mo ba kung saan siya ngayon? Ang sa nalalaman ko nung nagtra-transaction kami, ang sinasabi lang niya sa akin ay nakatira siya sa Makati City. Walang specific na address ang binigay niya sa akin. Anong kasarian ni Lovely Adam Impal? Babae po siya. Ano itsura ni Lovely Adam Impal? Maputi siya, mahaba ang buhok, at medyo may kalakihan at parang mestiza na babae. Sa panahong ito, sino-sino naman ang binibigyan mo ng droga? Sa panahong ito, ang binibigyan ko ng mga droga, sila si Mario Dumagit alias Mario Taba, pero patay na to siya. Si Simban Limbuna, patay na rin to. Maba Limbuna, si Tatay Elliot Mascarinas, at si Fernando Balagbis alias Intoy na taga Baybay, Tony Pete Saldivar, at si Galo Ligaspi at si alias Capre. Maliban sa mga tao na nabanggit mo, mayroon ka pa bang ibang pinibigyan ng droga o shabu? Mayroon din po akong mga binibigyan maliban sa mga sibilyan. May mga pulis din na binibigyan ko ng shabu at nagpapalitan kami ng shabu. Anong ibig mong sabihin ng nagpapalitan kayo ng shabu? Kapag sa panahon na naubos na yung supply nila sa mga pulis na binibigyan ko, at sa panahon na to, pag meron ako, binibigyan ko din sila. Kung ako naman ang naubusan, sa kanila din ako kumukuha. Sila naman ang nagbibigay sa akin ng shabu kung meron sila. Sino-sino ang mga pulis na ito? Sina Police Chief Inspector Wilfredo Aburdo at hindi ko alam tong rango niya, na si Dennis Torrepel sa PRO8. Naka-assign to sa CIDG. Nababayaran naman yung kinukuha nilang shabu sa'yo? Nagbabayad sila pero hindi buo.
Pero kung kung mayroon ibigay sa akin na shabu, kailangan bayaran ko ng buo. Pero kung sila ang kumukuha sa akin, hindi kumpleto ang binabayad nila sa halaga ng kinukuha nilang shabu. Nagbibigay ka ba ng pera sa mga pulis para hindi ka nahulihin? Oo. Nagbibigay ako sa tinatawag natin na SOP na weekly. Pero iba pa yung sa negosyo namin sa pulis na palitan kami ng shabu kung sino yung nauubusan sa kampo namin. Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong sabihin kung kanino o sino yung mga protector doon at indawit na pangalan mo dito sa kalakalan ng shabu. Kung gusto mong sabihin mo kung gusto mo. Ito 72. Ito na no. Number 10. Wala. Iba. Ano to? Tumalong din siya eh. Oo. Saan to? Anong gagawin natin ito? Attorney, andyan ba si Superintendent Rigor, yung nagtanong? Andyan din siya? Siya po, Maganda, si Atty. Rico. Siya ba? Ah. Maupo ka na lang, mabuti pa, ikaw na andyan ka pala eh. Ikaw na yung magtanong, total, ikaw naman talaga nagtanong yan. Ay, salamat. Comsec, kindly administer the oath to Superintendent Rigor and andin ba yung taga-GMA? Kindly stand up, mag-take off ka na. To swear ka lang. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the Excuse me, sabay truth? mo na si Chief NP De La Rosa. Hindi pa siya Out ka na rin. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the Senate inquiry and investigation? I do, yes. Thank you. Please proceed, Superintendent Rigor. Kindly identify yourself muna. Yes, Your Honor. For the record. Designation, etc., etc. Good morning, Your Honor. Good morning, honorable members of this committee. Before that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Mig Subiri and Senator Bam. Okay, please proceed. Your Honor, I am Police Superintendent Enrico T. Rigor. I am the Chief of the Legal and Investigation Division of the Anti-Illegal Drugs Group. I am the lawyer who conducted the examination of the witness, Mr. Roland Espinosa. Roland Kerwin. Roland Kerwin Espinosa, sir. Please proceed. Thank you, Your Honor. Where Attorney Villarino left off, Yes, tuloy Your mo na Honor. lang. Number 72. Yes, Your Honor. Okay. First, Your Honor, may we manifest that there was inadvertently some portion of the affidavit was omitted, but in case, Your Honor, we have the tape record of the entire proceedings, Your Honor. But we will just inform this honorable court what portions were omitted. But eventually, Your Honor,
Those omitted were just preliminaries, Your Honor, but eventually they would be in detailed in further questions, Your Honor. For example, this question number 72, the next questions supposedly were preliminaries for those policemen who will be identified. But inadvertently, they were omitted, but they would be identified later on, Your Honor. So we would proceed with question number 74. Kung babalikan natin sa Senate hearing nung nakaraan, may nabanggit doon na Blue Book o Pink Book na may listahan ng pangalan ng mga tao mula 2004. Mayroon bang Blue Book o Pink Book? Sa sarili ko, ako talaga ang makapagsalita nito. Wala akong Blue Book. Wala akong Blue Book. Inuulit ko, wala akong Blue Book. Bakit wala kang Blue Book? Hindi mo ba kailangan ng Blue Book? Oo, kasi iilan lang doon sa Region 8 ang protector ng droga. Ilan lamang ang pangalan na paikot-ikot lang sa mga halimbawa nasa Pitsot, Arsog, ganyan. Sila ang mga pangalan na to kasi mababanggit ko din to eh. Paikot-ikot lang to sila dyan sa Region 8. Hanggang nabanggit ko na paikot-ikot lang to yung mga taong mga pulis na to dito sa Region 8. Kung ma-assign sa Pitsot, sa Redsot, sa Arsog, pag ano naman ang sa Arsog, malipat sa Pitsot. Ang Pitsot, malipat na naman sa Arsog. So, yun ang nangyayari sa Region 8. Okay. Balik tayo sa usapin na SOP sa mga pulis. Sino natatandaan mo pa na nabigyan mo ng SOP? Dito sa sa mataas na ranggo, nung pag-upo si General Dolina, siya nakapagbigay ako din sa kanya ng SOP. Kailan ka nagbigay ng SOP kay General Dolina? Early 2015 ako nakapagbigay sa kanya. Excuse me, alam mo ba yung first name ni Dolina? Dalawa yung General Dolina. Merong Greg. Sinong Dolina ito? Yung RD, sir. Naging RD ng Region 8. Hindi mo alam yung first name? Hindi, sir. Kasi ang pagkilala sa taong lumapit sa akin, General Dolina. Okay, proceed. Pero naging RD siya noong early 2015. With the kind permission of this honorable committee, yung question number 78 po na tumalon po yan. So, we would manifest na i-omit po natin with the permission of... i-omit natin to, Kerwin. Ano? Yung question, yung nabanggit mo kanina. Okay. Okay. Then, let's go back to the question 79. Saan mo kinukuha yung shabu na nakakulong ka sa Muntinlupa? Sa Cebu ko to kinukuha. Sa tao ni na Lovely Adam Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar. At na kay Peter Lim naman kinukuha. Minsan kasi nung nasa BBRC pa ako, nabanggit na sa akin ni Jaguar. Ang shabu na aming kinakalakal ay galing kay Peter Lim. Minsan may kausap si Jaguar sa cellphone at magkasama kaming dalawa on that time. Pagkatapos nilang nag-usap, sinabi sa akin ni Jaguar na may bagong boss tayo na kinukuna ng supply ng shabu na si Peter Lim. For the record, anong taon ka nagsimula na magbigay ng SOP sa mga pulis? 2011. Gaano kalaki na yung transaksyon mo mga panahon na yon, noong 2011? Nakakuha na ako ng 8 to 10 kilos
ng shabu kada transaksyon. Gaano katagal mo nauubos yung 8 to 10 kilos ng shabu? Mauubos ko to sa loob ng 40 days. Magkano kinikita mo sa bawat 1 kilo ng shabu na iyong nabebenta? Sa kada kilo ng shabu, pumapatong ako ng 500 to 600,000 pesos kada kilo. So sa 10 kilo shabu na nabebenta mo, aabot ba ng 5 million yung pesos ang kita mo? Oo, mga 5 million pesos yung kinikita ko. Yung 5 million pesos sa 10 kilos na shabu, gross income mo ba yon? Oo, gross ko yun na income. Kukunan pa yon sa mga SOP at sa gagastusin sa operation namin sa pagtinda ng shabu. For clarification, kailan ka lumabas ng New Bilibid prisons? Lumabas ako ng New Bilibid prison kasi nasabi ko to kanina sa maagang sa unang nasalaysay ko na nahatulan ako sa kaso ko sa Cebu. Nakalabas ako sa Bilibid 2009. At sa paglabas ko ng Bilibid, naglaylo muna ako sandali para makapagbigay ako ng oras sa pamilya ko. At pagkatapos noon ay bumalik ako sa pagtitinda ng shabu. Tapos naramdaman ko rin doon na magulo na sa Cebu. Nung bumalik ka noong 2011, saan ka kumukuha ng supply ng shabu noon? Kay Jeffrey Diaz alias Jaguar at kay Lovely Adam Impal pa rin. Nabanggit mo, bumaba ng 300 to 500 grams ng shabu nung nag-start ka uli noong 2011. Wala ka bang pera noon? May natira akong pera, pero konti na lang yon sa panahon na yon. Nabanggit mo rin na nagkakagulo sa Cebu ng panahon na yon. Pwede mo bang ipaliwanag yon? Yung pagkagulo sa Cebu na sinasabi ko, nagkagulo sa Cebu dahil sa negosyo ng shabu kasi may mga kompetensya. Yung mga tao ko, pinapapahuli na ng mga kompetensya ko doon sa Cebu. At yung hindi nahuhuli, sinusulot nila sa kompetensya ko para sila na ang magbigay para sa pagtinda ng shabu. Nakapagbigay ka ba ng SOP o protection money sa mga ilang pulis sa Cebu? Sa panahon na yon, nung ang operation ko ay nasa Cebu, hindi ako nakapagbigay doon ng SOP dahil underling ako kay Jaguar. So si Jaguar ang nagbibigay sa mga pulis na mga taga Region 7, pero kaya hindi ako nakapagbigay ng SOP doon sa mga pulis. Sa ikalilinaw ng ating usapan, kailan ka bumalik sa drug operation? Bumalik ako sa drug operation ko nung paglabas ko, kasi nung paglabas ko ng 2009, naglaylo ako. Bumalik ako sa pagtitinda ng shabu 2011. Tapos, ito, kasi huminto ako noong 2010 dahil pumunta ako ng Leyte. Ito na yung panahon na galing ako sa Cebu, lumipat na ako sa Leyte. At nang pagpunta ko ng Leyte, sa panahon na yon, ako ay nabaril. Nabaril ako sa isang hotel. Ayan. Sa isang hotel sa Ormoc na sa Divids Inn.
Kasi nabaril ako kasi nabulabog na doon yung mga nasagasaan ko na nauna sa akin doon na nagtitinda ng shabu. Sino-sino ba yung mga tao na nagninegosyo ng shabu sa Region 8 na inabutan mo? Sa panahon na yon, ang sa nalalaman ko lang sa sarili ko, na yung mga taong nauna sa akin doon, sila si Simban Limbuna, Mario Taba, Fernando Balagbis alias Intoy ng Baybay. Nabanggit ko na to kanina na naging tao ko rin to pagdating ng panahon na doon na ako bumalik na ako, nag-operation na ako doon. Pero nung pagpasok ko doon sa area na yon, sila talaga ang mga nagnenegosyo ng shabu doon. Kaya nabulabog sila kasi pumasok ako kasi hindi ko yon area. Bukod sa mga nabanggit mo na yon, may mga kasama mo ba sila sa negosyo ng shabu na alam mo? Oo. Alam at alam ko to. Mayroon silang tinatawag na padrino nila o protector nila na nagpapangalan na si Socrates Datahan alias Boy Datahan na isang pulis sa Arto na ngayon ay retired na. Kasi itong si Boy Datahan, nagtutulak din to nung siya ay nasa alagad pa ng batas at siya ay na-assign sa Arto. Ay para recruitin din nila ako at kukunin ako para sa grupo nila na magninegosyo ng shabu. Sino-sino sa mga ito ang involved sa drugs? Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua at Tony Ko. Nagsimula ang transaksyon namin sa mga Chinese na sa mga Chinese at pinag-agawan nila ako. Ang unang nagsimula na nag-supply sa akin ng shabu ay si Peter Ko. Gaano karami ang una ninyong transaksyon ni Peter Ko? Yung una niyang binigay sa akin o pinapakunsain niya sa akin ay 4 na kilo ng shabu. Hanggang umabot na ito ng 10 kilo ng shabu. Consignment din ba to? Oo. Paano ang bayaran? Deposit ko sa bangko. I-deposit ko yung remit ko sa kanya sa bangko. So paano nakikita ang tao mo at si Peter at yung tao ni Peter Ko? Sa Binondo, Manila sila magkikita. Alam mo ba ang mga bank account numbers kung saan dinideposito ang bayad sa droga na kinuha mo? Ang account name ang matatandaan ko, pero yung mga bank deposit slip ay nakuha ni Sir Joby Espinido doon sa bahay namin sa Barangay Binolo, Albuera, Leyte, na ni-raid niya at ng mga pulis noong August 2016. Ano ang account name na pinagdedeposituhan mo ng pera para kay Peter Ko? Hog and Poultry Supply, yung natandaan ko na pangalan sa bank account niya sa BDO, Banco de Oro. Wala bang totoong pangalan ang taong iyong BDO account? Wala. Kasi sa nalalaman ko sa sa mga idea nila, para pagpasok lang ng pera doon sa account nila para hindi masilip iyong kalakihan ng pera. Kay Peter Ko lang ba yan? Oo. So saan ang distribution nyo yan? Ang distribution ko sa aking operation ng shabu sa Region 8 lang. Sa Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Hilongos, Leyte, at sa 3rd District ng Leyte, sa Kananga, Nabal, Biliran, at sa Maasin City, Leyte. Yung dati mo bang mga tauhan ng pagbebenta ng droga, sila pa rin ba ang ginagamit mo nung panahong ito? Oo. Paano kinukuha ng mga tao mo ang shabu mula sa mga tao ni Peter Ko? Ang mga tao ko at ang mga tao ni Peter Ko ang nag-uusap kung saan ang pick-upan ng shabu. May pagkakataon na doon pinipick up ng mga tao ko ang shabu
mula sa Manila, mula sa tao nila Peter Ko sa parking ng Metropolitan Hospital sa Binondo, Manila. Mula Manila, by land, travel sila gamit ng private na sasakyan papuntang Matnog, Sorsogon, papuntang Allen, Samar at sa Ormoc ang drop-off ng mga ng shabu ko. At doon i-distribute din sa Ormoc City. Sino-sino yung mga tao mo na nagdadala ng droga? Si Nelson Pipito Jr. alias June Pipito, Barangay Councilor ng Albuera, Leyte, at si Marcelo Labay Adorco. Itatawid nila ang droga sa Matnog hanggang Alin papuntang Ormoc, Leyte. Saan sa sasakyan nakatago ang droga o shabu na tinatransport ng mga tao mo? Nilalagay nila yan sa reserba na gulong o spare tire na nakatag doon sa loob ng goma, itatago ang shabu. Nakapasok at doon pinapasok at doon pinupuno. Minsan ilagay sa tuwalya at luggage ng mga sasakyan, minsan sa bus lang nakasakay. Pagdating sa Albuera, Leyte, distribute agad sa mga tao at 1 kilo ang ibinibigay sa 2 kilo. Pakisabi kung anong klaseng sasakyan ang ginagamit ng mga tao mo sa pagtransport ng droga. Van na commuter, Toyota yun. Okay na? Yung spare tire kung saan tinago yung droga, nasa labas ba ng sasakyan? Pwedeng nasa labas o nasa loob. Depende yung anong sasakyan na nakalagay, kung saan nakalagay ang spare tire. At itong mga style na to or mga pamaraan sa pagtago ng droga ay nakuha ko lang yon kay Lovely Adam Impal. Alam mo ba kung buhay pa si Lovely Adam Impal? 100% alam ko na buhay pa siya. Alam mo ba kung saan siya ngayon? Ang sa nalalaman ko nung nagtra-transaction kami, ang sinasabi lang niya sa akin ay nakatira siya sa Makati City. Walang specific na address ang binigay niya sa akin. Anong kasarian ni Lovely Adam Impal? Babae po siya. Ano itsura ni Lovely Adam Impal? Maputi siya, mahaba ang buhok, at medyo may kalakihan at mestiza na babae. Sa panahong ito, sino-sino naman ang binibigyan mo ng droga? Sa panahong ito, ang binibigyan ko ng mga droga, sila si Mario Dumagit alias Mario Taba, pero patay na to siya. Si Simban Limbuna, patay na rin to. Maba Limbuna, si Tatay Elliot Mascarinas, at si Fernando Balagbis alias Intoy na taga Baybay, Tony Pete Saldivar, at si Galo Ligaspi at si alias Capre. Maliban sa mga tao na nabanggit mo, mayroon ka pa bang ibang pinibigyan ng droga o shabu? Mayroon din po akong mga binibigyan maliban sa mga sibilyan. May mga pulis din na binibigyan ko ng shabu at nagpapalitan kami ng shabu. Anong ibig mong sabihin ng nagpapalitan kayo ng shabu? Kapag sa panahon na naubos na yung supply nila sa mga pulis na binibigyan ko, at sa panahon na to, pag meron ako, binibigyan ko din sila. Kung ako naman ang naubusan, sa kanila din ako kumukuha. Sila naman ang nagbibigay sa akin ng shabu kung meron sila.
Sino-sino ang mga pulis na ito? Sina Police Chief Inspector Wilfredo Aburdo at maaring mag-usap ang mga nakakulong doon, at naririnig ko sa mga taong nabanggit ko na may mga kausap sila sa cellphone para makapagsimula sila ng transaksyon ng shabu. Naganap sa labas, mayroong contact sila na nagtatanong kung magkano presyo ng shabu. Tapos tinatawagan naman nila iyong mga tao nila sa labas para sa transaksyon ng shabu. But that time, ang source nila ay si Lovely Adam Impal. Sino si Lovely Adam Impal? Isa sa mga source nila ng shabu. Alias ba ang Lovely Adam Impal or real name niya? Real name po niya to. Pareho ba din to nung tinutukoy sa affidavit ni Mayor Espinosa? Opo. Taga saan si Lovely Adam Impal kung alam mo? Sa nalalaman ko, taga Cagayan de Oro City siya. May bahay siya doon. At sa Iligan City, may bahay din siya doon. At Bukidnon. Muslim po tong babaeng ito. May picture ka ba kay Lovely Adam Impal? Wala akong picture pero madali ninyong makita yan kasi may picture yan sa RTC Branch 58 Cebu City kasi may kaso siya noon sa drugs o shabu. Alam mo ba kung saan kumukuha si Jeffrey Diaz aka Jaguar ng drugs o shabu? Oo. Noong nasa BBRC kami, naririnig ko sa nagtra-transaction sa cellphone at sinabi din sa akin ni Jaguar na si Lovely Adam Impal ang supplier niya. Saka din siya din ang nagsusupply sa mga pinangalanan ko na sina Eugene Alegre, Dudong Bilandres, Tata Negro, Carlos D. alias Riking, Jerome Estrada, Charlie Parba, Ryan Tumulak, Enrico Caja. Sige, tuloy mo lang yung salaysay mo. Noong 2008, hinatulan ako ni Judge Mindrado Paredes ng RTC Branch 13 ng life imprisonment. Noong taon na yon, ako'y natuto at nakabisado ko na ang kalakaran kung paano magnegosyo ng shabu. So ano yung ibig sabihin mo na natutunan mo? Kahit nasa loob ako ng BBRC o sa kulungan, natuto na ako paano magtransaksyon hanggang lumaki na iyong operasyon ko. At nakaka 50 grams ng shabu ang pinakamataas na angkat ko sa panahon na iyon. Ano ang sumusunod na nangyari? Nilipat iyong BBRC sa Barangay Kalunasan, Cebu City, kung saan itinayo ang bagong city jail. Sa panahon ito, magkano na ang nagiging transaksyon mo sa shabu? Aabot ng 1 kilo kada angkat ko nung nalipat na ako sa bagong city jail ng Cebu City. At sino naman ang mga supplier mo ng shabu ng panahong ito? Ang supplier ko sa mga panahong ito, sina Lovely Adam Impal at Jeffrey Diaz alias Jaguar, kasi sila ang mga malaking negosyante ng shabu sa panahon na iyon. Paano ko pala nakapag-access kay Lovely Adam Impal? Si Jeffrey Diaz alias Jaguar ang nagrekomenda sa akin kay Lovely Adam Impal. Noong mga panahon na yon, malaki na ba si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa negosyo ng shabu? Oo, malaki na siyang negosyante ng shabu kaya doon ako umaangkat sa kanilang dalawa. Under o downline ka ba ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo, downline ako ni Jeffrey Jaguar Diaz until 2011. Habang nakakulong ka sa BBRC, sino-sino ang mga ginamit mong tao sa pagbenta ng shabu sa labas? Sina Melvin Herpasio, Adi Panta, at si alias Yamwe. Kilala mo ba ang tauhan ni Jeffrey Diaz alias Jaguar
kilala ko po yung tao niya na kapatid niya lang na si Ryan Diaz. Sa mga panahong ito, saan ang area of operation ninyo o lugar kung saan kayo nagbibenta ng shabu? Cebu pa lang yan. Ano bang particular areas ng Cebu? Sa Cebu City, sa loob ng Cebu City, lalo na sa Barangay Pasil, Barangay Ermita, Barangay Ponce, Barangay Villa Gonzalo, Barangay Loriga, San Miguel. Pakisabi kung paano kayo nag-ooperate ng droga. Kumukuha kami kay Lovely Adam Impal at kay Jeffrey Jaguar Diaz. Consignment basis yon. Tapos pag nakakuha na kami, i-distribute namin yan sa mga tao namin sa consignment basis din. Kapag na-distribute na namin yan sa mga tao namin at maging pera na yung shabu, kukuliktahin namin at hatiin namin yung nakolekta namin para i-remit namin sa dalawang supplier namin sa droga. Yung kay Jaguar naman ay hinahatid lamang sa bahay niya at tinatanggap noong kapatid niya na si Ryan Diaz. At sa kay Lovely naman, Adam Impal, ay pinapadeposito naman sa savings account niya sa bangko. Ang remaining na collectibles, kapag paid na kami sa kanya as kanilang dalawa, yun na ay para sa akin. Personal ba na iabot sa iyo ang pera na share mo? Hindi. So, ibig sabihin wala kang hawak na pera sa loob ng kulungan? Wala. Nakapag-ipon ako ng pera, umaabot na ng 1.5 million pesos habang nasa loob ako ng kulungan. Ang pera mo ba, yung 1.5 million ay nasa loob ng kulungan? Nasa labas yung pera na yon at hinahawakan yung pera na yon sa tao ko na si Melvin Herpasio. Ano ang nangyari pagkatapos? Nabiyahe kami sa Muntinlupa. Doon kami sa RDC. Kasama ko si Jaguar sa panahon na ito, pati si Rico Caja, kasama ko din to sa panahon na ito, nung binahe na ako sa Muntinlupa. At doon ko rin nakilala ang mga big time na inmate kagaya nila Paco Laranyaga at Jusman Asnar. Tapos binisita ako sa medium security compound ni Hubert Webb at ni alias Marco na nasa pangkat ng Sputnik. Bakit kanila binibisita doon? Gusto nila akong rekrutin o kukunin o makasama sa kanilang pangkat na Sputnik kasi nabalita doon sa Muntinlupa na negosyante ako ng shabu sa Cebu. Hindi agad ako pumayag kasi pinag-isipan ko pa. Liban doon sa mga nabanggit mo, may iba pa bang grupo na kumausap sa'yo? May mga nakausap ako sa telepono, sa cellphone to, sila si Peter Ko, Bus Hans, Eugene Chua, Tony Ko, at yung dating pulis na si Durano. Ang purpose ng mga tao na nasabi ko, hindi ko alam tong rango niya na si Dennis Torrepel sa PRO8. Naka-assign to sa CIDG. Nababayaran naman yung kinukuha nilang shabu sa'yo? Nagbabayad sila pero hindi buo. Pero kung mayroon ibigay sa akin na shabu, kailangan bayaran ko ng buo. Pero kung sila ang kumukuha sa akin, hindi kumpleto ang binabayad nila sa halaga ng kinukuha nilang shabu. Nagbibigay ka ba ng pera sa mga pulis para hindi ka nahulihin? Oo. Nagbibigay ako sa tinatawag natin na SOP na weekly. Pero iba pa yung sa negosyo namin sa pulis na palitan kami ng shabu kung sino yung nauubusan sa kampo namin.
Hindi ka namin pipilitin kung ayaw mong sabihin kung sino yung mga, kung kanino o sino yung mga protector doon at indawit na pangalan mo dito sa kalakalan ng Shabu. Kung gusto mong sabihin, sabihin mo kung gusto mo. Ito 72. Ito na no. Number 10. Wala. Iba. Ano to? Tumalong din siya eh. Oo. Saan to? Anong gagawin natin ito? Attorney, andyan ba si Superintendent Rigor, yung nagtanong? Andyan din siya? Siya po, Maganda, si Atty. Rico. Siya ba? Ah, Maupo ka na lang, mabuti pa, ikaw na andyan ka pala eh. Ikaw na yung magtanong, total, ikaw naman talaga nagtanong yan. Ay, salamat. Comsec, kindly administer the oath to Superintendent Rigor and andin ba yung taga-GMA? Kindly stand up, mag-take off ka na. Swear ka lang. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing Excuse but the me, truth? sabay mo na si Chief NP De La Rosa. Hindi pa siya naka-out ka na rin. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the Senate inquiry and investigation? Yes. Thank you. Please proceed, Superintendent Rigor. Kindly identify yourself muna Yes, Your Honor. for the record. Designation, etc., etc. Good morning, Your Honor. Good morning, honorable members of this committee. Before that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Mig Subiri and Senator Bam. Okay, please proceed. Your Honor, I am Police Superintendent Enrico T. Rigor. I am the Chief of the Legal and Investigation Division of the Anti-Illegal Drugs Group. I am the lawyer who conducted the examination of the witness, Mr. Roland Espinosa. Roland Kerwin. Roland Kerwin Espinosa, sir. Please proceed. Thank you, Your Honor. Where Attorney Villarino left off, Yes, tuloy Your mo na Honor. lang. Number 72. Yes, Your Honor. Okay. First, Your Honor, may we manifest that there was inadvertently some portion of the affidavit was omitted, but in case, Your Honor, we have the tape record of the entire proceedings, Your Honor. But we would just inform this honorable court what portions were omitted. But eventually, Your Honor, those omitted were just preliminaries, Your Honor, but eventually they would be in detail in further questions, Your Honor. For example, this question number 72, the next questions supposedly were preliminaries for those policemen who will be identified. But inadvertently they were omitted, but they would be identified later on, Your Honor. So we would Noted. Please proceed. we would proceed with question number 74. Kung babalikan natin sa Senate hearing nung nakaraan, may nabanggit doon na Blue Book o Pink Book na may listahan ng pangalan ng mga tao mula 2004. Mayroon bang Blue Book o Pink Book? sa sarili ko, ako talaga ang makapagsalita nito. Wala akong blue book. Wala akong blue book. Inuulit ko, wala akong blue book.
Bakit wala kang blue book? Hindi mo ba kailangan ng blue book? Oo, kasi iilan lang doon sa Region 8 ang protector ng droga. Ilan lamang ang pangalan na paikot-ikot lang sa mga halimbawa nasa Pitsot, Arsog, ganyan. Sila ang mga pangalan na to kasi mababanggit ko din to paikot-ikot lang to sila dyan sa Region 8. Hanggang nabanggit ko na paikot-ikot lang to yung mga taong mga pulis na to dito sa Region 8. Kung ma-assign sa Pitsot, sa Redsot, sa Arsog, pag ano naman ang sa Arsog malipat sa Pitsot, ang Pitsot malipat na naman sa Arsog. So yun ang nangyayari sa Region 8. Okay. Balik tayo sa usapin na SOP sa mga pulis. Sino natatandaan mo pa na nabigyan mo ng SOP? Dito sa sa mataas na ranggo. Nung pag-upo si General Dolina, siya nakapagbigay ako din sa kanya ng SOP. Kailan ka nagbigay ng SOP kay General Dolina? Early 2015, ako nakapagbigay sa kanya. Excuse me, alam mo ba yung first name ni Dolina? Dalawa yung General Dolina. Merong Greg. Sinong Dolina ito? Yung RD, sir, naging RD ng Region 8. Hindi mo alam yung first name? Hindi, sir, kasi ang pagkilala sa taong lumapit sa akin, General Dolina. Okay, proceed. Pero naging RD siya noong early 2015. With the kind permission of this honorable committee, yung question number 78 po na tumalon po yan. So, ako po si Roland Eslabon Espinosa, nakatira sa Tinago 2, Barangay Binulho, Albuera, Leyte. Bakit ka naririto? Para sabihin yung number 2. Okay. Para magbigay ng pahayag sa lahat ng aking nalalaman tungkol sa kalakalan ng droga at lahat ng pangalan ng mga tao na nagproprotekta sa kalakalang ito. Para sa record, maaari mo bang sabihin ang pangalan ng abogado na kumukuha ng pagsisiyasat sa iyo ngayon? Enrico T. Rigor, ang hipi ng Legal and Investigation Division of Anti-Illegal Drug Group. Ito po ay isinagawa sa kanilang tanggapan sa loob ng Campo Crame. May abogado ka bang kasama na aasiste sa iyo habang isinasagawa ang pagsisiyasat na ito? Meron po sina Lilani Trinidad L. Villarino at si Juna Jan Ungab. Ikaw ba ang namili sa iyong mga abogado o ibinigay sa iyo ng gobyerno? Ako po ang namili at kumuha sa kanila. May mga kabang-anak ka ba na sumaksi habang isinasagawa ang pagsisiyasat na ito? Opo. Ang aking kapatid na si Mariel E. Espinosa. Nalalaman mo ba na ikaw ay sasagot sa mga tanong habang nakapanumpa ng naaayon sa batas? Na ginagawa mo ito na may pag-unawa na dahil sa ito ay iyong sinumpaan, lahat ng iyong sasabihin ay maaring gamitin laban sa iyo at kung sakaling ikaw ay magsinungaling, maaari kang kasuhan ng perjury. Opo. May pumilit ba sa iyo o nananakot upang magbigay ng salaysay tungkol sa lahat ng nalalaman mo sa kalakalan ng droga? Wala po. Kusang loob po ako na magbibigay ng salaysay. Sa anong wika natin pwede isagawa ang salaysay na ito na iyong naiintindihan? Sa wikang Tagalog po. Bago ang lahat, ipaalala namin sa iyo ang iyong mga karapatan na nasasaad sa saligang batas. Una,
mayroon kang karapatan para manahimik at anumang sasabihin mo ay maaari at pwedeng gamitin laban at para sa'yo. Naintindihan niyo po ba ito? Opo. Ikalawa, mayroon kang karapatan para kumuha ng iyong sariling abogado. Kung hindi mo makakayang kumuha ng iyong sariling abogado, ang gobyerno ang magbibigay sa'yo. Naintindihan niyo po ba ito? Opo. Ang abogado na pinili ko at sila si Attorney Lani Trinidad L. Villarino at si Attorney Jonah Jan Ungab. Ikatlo, mayroon kang karapatan para itanggi ang mga karapatang nabanggit sa itaas kung ito ay nakasulat at may gabay ng iyong abogado. Naintindihan mo ba yon? Opo. Kung gayon, kailan at paano ka nagsimula sa kalakaran ng droga? Nagsimula ako taong 2004. Kumukuha ako ng tatlong 0.8 grams na shabu. Ipapasa ko sa mga gumagamit nito ng shabu hanggang makaipon ako ng halagang 15 packs o sachet na small 0.8 grams. Doon na nagsimula ang negosyo ko at naging profit ko, ang kita ng pera ko. Simula noon, umabot ako ng 4.9 grams, nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Tapos ginagawa ko itong 0.7, umaabot ng 11 to 12 sachet. Binibenta ko yon bawat isa ng 700 pesos. Tapos yung lumago ng 4.9 grams. Yung 4.9 grams laman ay 7,000 repack ko ng 0.7 kasi timbang din ng plastic ay 0.3, minsan aabot ng 11 to 12 pieces na sachet. Tapos ang bilihan ng maliit na sachet ay 900 kada sachet. Tapos abot ako ng tatlong 4.9 grams. Anong taon ito? 2004 pa rin. Anong ibig sabihin ng isang bulto? Ang isang bulto ay 4.9 grams ang timbang ng shabu. Isa hanggang 3 bulto hanggang umabot ako sa 2000, nakarating ako sa 2005. Tapos yun na ang gawa ko, bawat isang bulto ginagawa ko na tig 0.7 grams until 2005. 2005 nahuli ako, 3 bulto pa rin until the arrest. Saan mo dinidistribute yung mga sachet na yan? Ako ang nag-distribute niyan sa lugar namin sa Hipodromo sa Cebu City. Sino ang nanghuli sa'yo? Nahuli ako ng Cebu Intel and Investigation Branch or CIIB ng Cebu City Office ni Police Superintendent Marvin Sanchez na noon ay under ni Police Superintendent George Ilanan. Doon po sa Hipodromo ako nahuli. Ano ang nakuha sa'yo nung nahuli ka? Walang nakuha sa akin sa posisyon ko dahil na itapon ko ito sa kanal. Pero tinaniman ako ng mga pulis ng 2 bulto ng shabu. Pagkatapos nun, anong nangyari? Hinatulan at nakulong ako noong 2005 at doon ko nakilala ko sa Bagong Buhay Rehabilitation Center or BBRC sa Barangay Lahog, Cebu City, sina Dodong Bilandres, Crisostomo Liagono alias Tata Negro at si Carlos D at si alias Riking at si
Jeffrey Diaz alias Jaguar. Sila ay mga nakakulong din doon at mga negosyante ng shabu sa loob ng BBRC. So, ibig mong sabihin, nagkakasama kayo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar sa loob ng BBRC? Oo. Yun, nakita ko sila doon at nagtaka ako kung saan sila kumukuha ng pera, nakakulong sila. Observe ko sila na nagninegosyo ng shabu. Ang style kapag may cellphone sa loob, may tao ka sa labas, nakapagsimula ka na ng negosyo mo ng shabu sa loob. Habang sila ay nag-uusap, doon at nagsusugal, tapos lumapit ako sa kanila para makakuha ng detalye kung paano makakuha ng pera sa loob na may negosyo sa labas. Pero ang transaksyon ay nasa loob sa paggamit ng cellphone. Kapag umaga naman ay makakalabas kami sa selda. First, I'd like to acknowledge the presence of my colleagues, Senator Honasan, the Vice Chairman of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator De Lima, Senator Recto, our Minority Leader, of course, the Chair of the Justice and Human Rights Committee, Senator Gordon, and also Co-Chair of this joint committee hearing, our Pro Tempore, Senator Drilon. Sino pa ba mga dumating na... Anyway, diretso na po tayo. Unahin na natin si Kerwin Espinosa. Kerwin, meron ka bang kasamang abogado? Meron, good morning, Your Honor. Meron po akong kasamang abogado ko na dalawa. Kindly identify yourselves, for the record, yung mga lawyers na mag-a-assist kay Kerwin. Good morning, Your Honor. I am Attorney Jonajan Ungab of Cebu City, lawyer of Kerwin Espinosa. Good morning, Your Honor. I am Attorney Leilani Villarino from Cebu City. I am one of the lawyers of Kerwin Espinosa and the lawyer of the late Mayor Rolando Espinosa. Thank you. I understand you want to make a manifestation. Yes, Your Honor. Sige, please proceed. Before Kerwin will continue with his testimony, we pray and ask that he be given an immunity, Your Honor. Legislative immunity. Yes, Your Honor. We'll have to take this matter up, kasi this is a committee decision. Anyway, for the record, I'd like to cite the pertinent provision of the Republic Act 6981, Witness Protection, Security and Benefit Act, Section 4. Witness in legislative inquiry. In case of legislative investigations in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed when, in his judgment, there is pressing necessity, therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate or the Speaker of the House of Representatives, as the case may be. Now, I'd like to consult, yes, Majority Leader, Senator Soto. Mr. Chairman, I move that the committee seek the approval of the Senate President for a legislative immunity. There is a motion to seek the approval of the Senate President to grant Mr. Kerwin Espinosa only for the purpose of this legislative inquiry. I'd like to warn you na anything that you will say outside of this legislative inquiry or hearing, hindi na covered ng legislative immunity. What is the pleasure of the members of the committee? So we can proceed to listen to the testimony of Kerwin. Is there an objection? Hearing none, so the motion is carried and we will seek the approval. But in the meantime, while waiting for the approval of the Senate President, may we just proceed and hear the testimony of Kerwin? Can we just explain it to Kerwin for a while, Your Honor? Yes, you may. By the way, we are in receipt of a copy of the affidavit of Kerwin, and Comsec, pakadistribute na lang sa mga members ng committee para may guide na rin sila when they want to ask questions.
Your Honor. Are you ready? Yes, with our consultation with Karen, he's willing to proceed, Your Honor. Please proceed. Kerwin, sige, sabi mo yung gusto mo muna sabihin. But una muna, ito yung order of arrival. Ganito na rin yung order ng pagtatanong. Ano? And you will be given 10 minutes each. And you'll be entitled to a second round or third round. Kasi wala naman tayong session na mamaya, understand. Senator Poe has the first crack, followed by Senator Soto, Senator Pacquiao, Senator Honasan, Senator De Lima, Senator Recto, Senator Drilon. Of course, the chair and the co-chair are free to intervene anytime. Ano? Pero maiksi lang. Proceed, Kerwin. Good morning again, Your Honor. Your Honor, meron po akong affidavit na hinanda. Pwede ko na lang ba itong basahin? Or... It's up to you. It's up to you. Sige, it's up to you. Basahin mo na lang. Anyway, may kopya na rin yung mga miyembro rito. But, how do we proceed? Would you rather that we can intervene anytime or bayaan muna natin sige, diretso mo na muna, Karen. Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa mga senators na nandito, sa mga media, sa mga pulis. Magandang umaga sa inyong lahat at pati sa mga lawyer. Magandang umaga. Mr. Chair, can we have a 1-minute suspension, just a procedural matter? 1 minute suspension. Ang babasahin mo ba, Kerwin, yung affidavit as submitted o ibang narration yun sa'yo? Yes, ito pong lahat na sinabmit ko na nanotaryuhan na po ng... Okay. Can we resume the session now, the hearing? Hindi narration. There is a suggestion from Senator Drilon na para mas maganda yung presentation, maybe the lawyer can ask the questions as per the affidavit and then let Kerwin answer. Can you do that? We'll allow the lawyer to propound the questions as... Pwede. Sige. Anyway, it's on the basis of the affidavit. It's just for a better appreciation rather than Yes. the witness, for example, saying pangalan at ibang pagkikinaman ng testigo. Yes, para may flow. Yes, para At may saka anyway, they were present even if they were not the ones who took asked the questions. Nandun naman sila nung tinatanong. Yes, So, I and the think we answers can- are based on this affidavit. So, counsel, Yes, Mr. Chair. under oath naman siya. Chairman, I'd like the witness to reaffirm his affidavit that this is indeed his affidavit, and I'd like him to take a look at it, because although he's under oath, he has to reaffirm the affidavit so that we can refer to it properly. There is a question, counsel or Kerwin, do you affirm, pinapatotohanan mo ba itong affidavit na babasahin mo, pareho rin itong mga kopyang hawak ng mga senador? For the record, galing kay Attorney Villarino itong binigay ko sa inyong kopya. Pero pagka-type ang number 78, pwede ko gusto mo tanggalin. Numbers. Your Honor, may nakita akong error dito sa... Di bale, i-correct mo na lang as you go on. Okay. Thank you for Susundan your naman honor. namin yan. Okay, thank you for honor. So, sige, counsel, please proceed para ma-facilitate na natin yung proceeding. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Yung unang tanong po dun sa affidavit ni Kerwin Espinosa ay, pakisabi ang iyong pangalan at iba pang pagkakakilanlan.